Hello, kumusta po kayong lahat dyan sa Pilipinas? Gusto ko lang po kayong batiin ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Interlaken, Switzerland. Mapakasyon po muna tayo. Kasama po yung ating pamilya. And, I hope naging maganda po yung inyong pagsalubong dito po sa araw ng Pasko. May mga nagtatanong, meron ba tayo special episode dito sa ngayong araw ng Pasko? Well, minabuti po natin na ilaan po itong araw na ito para pasalamatan po kayong lahat dahil hindi po biro yung pagsuporta po ninyo dito po sa ating ginagawa dito po sa Tax First. Alam po natin marami po tayong crisis na kinaharap sa Pilipinas, marami po tayong mga suliranin bilang isang bansa, bawat pamilya mayroong kinakaharap na suliranin, pero kahit pa paano sana po ay naging maganda po yung ating pagsalubong dito po sa araw ng Pasko. Yung mga nagtatanong, anyari na po dito sa pangako na meron pong mga malalaking isda na mapapakulong bago magpasko. Parang hindi po nangyari yun. Unless itinuturing nyo po na talagang sobrang laking isda itong si Sara Diskaya na inaresto na po. No? Of course, alam natin na hindi po yan pipitsugin dito po sa issue ng flood control scandal. Pero alam po natin na meron pa pong mas malalaking isda na dapat pong kinakasuhan at ikinukulong. Hinihintay po natin ano pong mangyayari dito sa mga kongresista, dito po sa mga senador. Tingnan po natin, no? Tayo rin po mismo medyo frustrated dahil matapos po bitaw ng salita yung ilan po sa mga opisyal ng gobyerno natin na meron pong mapapanagot bago magpasko. Pero of course, alam natin na mas mabuti ng matibay po yung ebidensya, mas matibay po yung kasong isasampa laban sa kanila kaysa naman po kasuhan bago magpasko just to meet the deadline pero kalaunan hindi naman makukonvict. Napakaswerte naman po nitong mga magnanakaw na ito. Alam niyo, minsan iniisip ko, ito kasi ang sarap ng ang sarap ng pakaramdam na nakakabisita tayo sa mga ganitong lugar. Sa panaginip lang po natin, previously naiisip na makabisita sa ganitong lugar. And of course, we're very thankful. We feel very blessed. Thank you sa ating Panginoon. At meron po tayong ganitong pagkakataon na makabisita po sa isang bansa tulad po rin Switzerland kung saan hindi po mura, no? Minsan, pikit mata ka na lang. Pag tinignan mo yung gastos dito, mapapamura ka rin minsan. Pero isipin mo na lang, ang kapalit nito syempre yung kasiyahan ng iyong anak. And of course, hindi naman tayo parang si Zaldico, no? Yung mga nepo babies dyan na napakadaming salapi. Actually, in-imagine nga natin, anong klaseng paglalamierda kaya ginagawa nito mga nepo babies na ito pag nasa ganitong mga lugar. Pero at least, ang sa akin naman, masaya po tayo dahil nakakapunta po tayo sa mga ganitong lugar using hard-earned and honest money. Hindi pong nakakapunta ka nga sa ganitong lugar, ganda-ganda ng mga nabibisita mo, pero alam naman ng mga tao na hindi galing sa malinis yung salaping ginagastos mo. Kumbaga, iniisip ng maraming tao, magnanakaw kayo. Diba? Pero syempre, those things only matter to those who care about their reputation, who care about their credibility, who value their names. Diba? Kung meron silang ganun sa klase mga values. Pero alam po natin na pag ikaw ay pumasok sa larangan ng pandarambong, naging kurakot ka, ito mga bagay na ito talagang binibitawan nyo na. Of course, minsan nakakita pa rin po tayo, actually madalas, no? Ng mga politiko na kahit paulit-ulit po nakakasuhan, paulit-ulit po napapagbintangan ng korupsyon, paulit-ulit na nadidikit dito po sa mga issue tulad ng plunder. Talagang paulit-ulit pa rin po silang kumbaga nagmamalinis, nagmamaganda, di ba? Pino-project na malinis sila. Pero eventually meron po silang tinatawag na comeuppance, no? Meron po silang tinatawag na day of reckoning. In the meantime, let us enjoy this Christmas season. And alam po natin, pagpalo po ng January, talagang wala pong humpay yung mga issues na kakaharapin po natin. For instance, aabangan po natin kung sino ba talaga yung mga malalaking isda na makakasuhan at maaaresto. Di ba? Ilan po yung mga senador, ilan po yung mga kongresista na maghihimas ng rehas dahil po rito sa flood control scandal na ito. Diba? So, alam po natin na malaki rin po yung mga kakaharaping issues itong Bongbong Marcos administration. Diba? 2026 na po in a few days. And alam po natin, habang papalapit po dito sa 2028 elections, mas umiinit po yung mga issues. Tulad naman binabagit po natin before, medyo napaaga po yung kanyang lame duck years. And let's see, paano po niya
i-handle itong mga ganitong situations. Ngayon po nakikita natin na meron siyang effort to basically charm the ordinary Filipinos. Diba? Nakita niyo po yung kanyang video, yung sumasagot siya ng mga basic questions, yung mga cute questions about Christmas, about the unions, and may mga paalala na bantayin yung kinakain, etc. etc. Nakikita natin na medyo minambak siya ng kanyang mga detractors, no? So, ano na yan? It's par for the course, expected na po yan. Pero let's see kung magwo-work itong kanyang charm offensive na obviously, ito yung kanyang ginagawa, no? Mukhang ito yung advice ng kanyang mga PR handlers, ng kanyang mga communication specialists. Pero alam nyo, sa ilalim nitong mga battle of PR narratives, diba? Kasi yung mga Duterte, meron din silang ganyan eh, no? Pinapabango rito si Sara Duterte kahit napakabantot po, no? Napakasangsang po ng ugali. Medyo sinasanitize na lang ng konti yung imahe nitong vice presidente. Pero ang advice ko lang po sa inyo, no? Kahit nakikita natin na merong ongoing battle of narratives, sa ilalim po na ito, sana makita po natin kung sino po talaga nagde-deliver ng mga tamang serbisyo, sino po yung talagang nagmamalasakit para sa ordinaryong Pilipino. And a part of the president, dapat talaga makapagpakita siya ng mga konkretong resulta. Unang-una yung budget. Dapat malinis po yan. Dapat matanggal po dyan yung mga items kung saan mas pinapaigting po yung political patronage, yung pag-iepal nitong mga politiko para yung utang na loob ng ordinaryong Pilipino ay napupunta doon sa politiko at hindi po rin sa sistema. Kasi alam niyo, pera po natin yan eh. Pero bakit po natin kailangang magmanhik luhod at magmakaawa at basically pagpasalamat sa ng ating angkan yung kaunting benepisyo, yung mga referral letters na nakukuha natin dito sa mga politiko na ito. Kasi pera po natin yan eh. Diba? Pinag-ambag-ambagan po natin yan. So una-una, hamon sa Pangulo, make sure na bubusisiin nyo talaga yung national budget for 2026. Diba? Titignan po natin kung talagang magiging corruption-free yung budget na yan. Pero so far kasi medyo nakakaduda, no? May mga nakakabahalang items po dyan, tulad ng dampuhalang program funds, tinatawag po na MAIFIP, diba? Titignan po natin kung talagang hindi na po pagaganahin yung referral letters gamit po yung mga politiko dyan. And of course, ito pong issue ng flood control scandal. No? Napakatinding hamon po na ito. Hindi po natin pwedeng bitawan ito. Hindi po natin pwedeng pabayaan na makalusot po itong mga magnanakaw na ito. Dahil dapat tigilan na po natin yung sakit na kalimot, no? Although nararamdaman ko naman na marami po sa atin ngayon, talagang hindi po bibitawan itong issue na ito. Dahil pag ito po, nalusutan itong mga magnanakaw na ito, imagine niyo po kung saan po tayo pupulutin. Diba? Bilang isang bansa. Kung itong mga magnanakaw na ito ng bilyones, makakalusot. Dapat ito mapauwi ito si Zaldico. Dahil tingnan niyo naman po yung mga akusasyon na kinakaharap nito. Mukhang nagpapasarap ngayon sa Portugal kasama yung pamilya niya. Well, of course, yung mga ganyang klaseng tao, mukhang pinagplanuhan po talaga yung kanilang pagtakas. At talagang wala na pong balak bumalik yan. Kaya malaking hamon po sa gobyerno kung mapabalik yan at saka mapanikot. And of course, aside from Zaldico, paano po iba pa mga kongresista, paano po ibang mga senador, diba? Na po yung mangyayari sa kanila. So lahat po yan naabangan natin at alam po natin na ramdam ng Pangulo yung hamon na yan. Malaki rin po yung responsibilidad, of course, na nakaatang po dito sa bagong ombudsman. Na o siya po nangako na may mga mapapakulong po na malalaking isda, senador at kongresista bago mag-December 15 or 16. Obviously, hindi po nangyari. Pero, again, we're willing to wait. Pero, titinan po natin. Dapat by January, meron na po makakakasuhan talaga dyan. Dahil hindi po natin pwedeng bitawan ito. And so far, we're hearing all the right words from the Office of the Ombudsman. But of course, those words have to be backed by concrete action, by concrete details, by actual cases, strong cases against these people. Okay? So, yan na po muna. Maraming salamat po sa inyo lahat. Napakalamig po rito ngayon. It's currently 1 degrees, 2 degrees yata, no? I'm not sure. Sobrang lamig po ngayon dito sa Interlaken. Ayan, hinihintay po natin matapos yung ating nilalabahan. Wash and go. Lalaba tayo. So, in the meantime, nag-record po muna tayo ng video. Again, maraming salamat po. Okay? We will resume our live episode or kung hindi man live, recorded episode 2. Okay? Ako po si Christian Esguera. Maligayang Pasko muli sa inyong lahat. No? Merry Christmas po sa inyo.